Ayaw pa kami nga ng Legazpi, Punisbong aga, mga 6:30, nakabot kami digdi, alauna dahil traffic sa Lipanan. Grabe, so, diretso kami sa Pasig, Pasig Pascual, saka Mercedes. Kapan doon? Kapan lumanap ako. Doon na. Anyway, punta ko kami dito kasi ay doon pala kilala nyo na ako. Ano pala si Mario Monte from Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama ko si Ma'am Mary Andiate at si Ma'am Jessica Rosana. From kami from Department of Human Settlements sa Legazpi. So, yung mission ko or Department of Human Settlements and Urban Development ay na-create lang po siya noong 2019 lang. Kaya bago po sa pagdamag mundo. Pero po, resulta lang po ng consolidation ng HUD-C and HMURB. So wala na po yung HUD-C, wala na yung HMURB. Pinagsama po yun. Kaya Department of Human Settlements and Urban Development. Yung lahat po ng records nyo ng HMURB, gaya ng HMURB. So, halos ganun pa rin po yung function namin. Pinaghalo lang yung function ng HMURB at DSUD. So, yung HUD-C. So, wala na pong HUD-C, wala na HMURB. DSUD na. Ang function namin ng DSUD, pinaka-mandate namin, una, kami po nag-register ng subdivision. Yung subdivision dito, Hapios. Bago yan magbenta, kukuha mo sa amin ng Certificate of Registration and License to Sell. Certificate of Registration at License to Sell. Yung mga subdivisions na yan. So, kaya din po ng mga memorial park, basta po lote na subdivide, subdiventa, isip po yan. Okay. Pangalawa po, kami po nag-assist sa LGU sa pag-prepare ng land use plan, comprehensive land use plan. Ang land use plan, isang plano na mga kapal, nandun na ang information about labo, and then po nakalagay yung mga classifications ng lupa. Kaya, kung from naman, kung gusto ko mag-invest sa labo, dapat maganda matingnan ko muna yung land use plan. Kasi baka mamaya, naglagay ako ng poultry, yung pala yung lupa nasa residential. So, sayang yung investment. Okay, so kami nag-assist na sa pag-prepare ng CLUP. At ang CLUP, ini-implement po yan through zoning ordinance ng municipio. Kaya di ba pag kapatay ka ng bahay, kukuha muna kayo ng location ng clearance. Kasi sisigurado na yung location ng bagas tama. Okay? Pangatlo, kami po ang nag-assist din sa mga settlements na maapektuhan ng mga projects ng gobyerno. Kaya ng South Local Project, yung realization of rent, yung mga settlements na maapektuhan, nahanap po ng location. And bago lang, last 2 years na, kami rin ang nag-grant din kami o nag-provide din kami ng shelter assistance sa mga na-damage na sa mga bahay na damage na kami. Kung naman yung damage, bibigay kami na 30,000 and for partial damage, 10,000. And pang-apat na mandate namin, ito na kami nag-regulate ng homeowners association. So lahat po ng homeowners association, nire-register po sa Department of Human Settlements. Hindi po sa site, hindi sa HLGC, at wala ng HLURB. Yung registered pa po sa SEC and HIGC, kaya nyo po, nire-require po na magre-register sa HLURB. Kaya po sumuyat po sa inyo. So, yun po ang namin para maging yung status ko as homeowners association maging active at yung personality nyo continuous po. Kasi kung hindi po kayo re-register, ika-cancel na po namin simula December hanggang 6 months. I-suspend namin and next year, kung wala application, cancel namin next year. So, kaya kami nag-start sa inyo para hindi tayo siya mag-register para po maging active status nyo. Sayang naman po yung sinunod nyo. Okay. Pero matulad ko lang, saan po yung area nyo na ito na po ba? Ito po. So,
may mga requirements kami sa re-register. Actually, napaka-konti lang naman sa pag-re-register. Ano lang naman, certification issued by the President of the Territorial Jurisdiction of the Association. May performa na po kami yan. Code of Ethics. Meron na rin po kami performa. May soft copy kami ba? Ay, hindi na kami ng email ad para padala namin. GIS. Okay, notarized information sheet. Kung pinakalagay yung mga pangalan ng officers at directors. Authorization by the President for the representative. Kung hindi po makakapunta ang Presidente, naghingi po kami ng authorized na tao, kaya naghingi kami ng authorization. And financial statement, kung wala mang transaction, tapos man lang yung last na okay. Tapos although yung records naman sa SIGC na nasa amin, kaya okay na yun, wala nang hindi na kailangan ng ng clearance sa SIGC. And may payment po na kahit na 780, sir. Same pa rin, 1,560. 1,560. Stop. Wala na. Nag-stop it pala. May stop it pa? May book pa rin ba? Okay. So, 1,580 po ang babayaran na. 1,560. 1,560. So, yun lang naman. Pero po, pag na-re-register na kayo, inaano po kayo, parang in-encourage kayo na i-amend na po nyo yung virus nyo. After na ma-register kayo, siguro trabahoin nyo na yung virus nyo ma-amend na kasi matagal na po yun. Hindi na po yun consistent sa RA 9904 saka doon sa bagong okay? Bagong virus na po. Opo, magkano na kayo mag-register. After mo po ma-register, i-amend nyo po yung bylaws. Magpa-dyan lang sagli kayo. Tapos, meron na kaming performa ng bagong bylaws. Tapos, i-present ko po sa mga members na ito na po yung bagong bylaws. Tapos, yung mga monthly dues, kayo na po mag-edit kung ano po ang mas nakabagay sa inyo. Kung gusto nyo po baguhin yung number ng mga board of directors, okay din po naman yun. Basta 5 hanggang 15. Okay? Yung monthly dues nyo, kung gusto nyo dagdagan, nabawasan, okay naman yun. Basta, i-alin po sa mga members. Meron po kami performa, kaya tingin po kami na email para lang po nila po. Ito po ba? Yun po, yung sa virus nga, pag na-re-register na kayo, pwede po kayo bumalik dito, invite natin lahat ng members. Para isa-isahin na natin yung RA 904 kasi madami na pong bago doon. Ang pinakabago doon yung election. Ang election po dati kailangan present, dapat may majority ng nag-voto. Ngayon po, clear notice sa member, counted na po yun as quorum. Kahit hindi ka pumunta. Dati kasi kailangan 50% plus 1, majority dapat mag-vote, bumoto. So ngayon, once na na-inform ka po, magpadala ka ng sulat, ni-receive mo, hindi ka bumoto, okay lang po yun. Basta counted na po yun sa quorum. So madali na po sa election ngayon. So dati mahirap yun. So madami po bago doon, siguro susunod natin dito. Kahit gabi ulit, kahit 7 na. Para hindi na kayo malate. Kahit dito ulit, tapos mga members para maintindihan nila yung bagong bylaws or yung registration. So, yun lang naman ang gusto namin ipag sa inyo. Siguro pag-observe na po yung numbers na yun, in 3 to 5 bigyan mo days kaya. po, although bibigyan Ako kami na ito pa. para i-process, pero kami pag-observe naman 3 days. So, ano pa? Ang office po namin, sir, nakapunta ka pa na, alam na po yung office namin sa Legazpi. Sa ano po, malapit po kami sa Alam.
text ko na lang po sa akin kung sakali para hintayin ko. May mga questions po kayo na pwede ko mga tanong po kayo na pwede ko sagutin. Sa ngayon po muna, sino nga po na ma-register mo sa kayo para yung legal, yung juridical personality ko para mag-regulate sa association. Andun pa rin po. Pwede na po without load yung 2024 IRR ng RA ng 2024. Nasa website yung nandito. Nasa website ko ng Department of Human Settlements. May 2024 tayo yung May babayaran po kayo. Sa ngayon po. Ang magbabayad po kayo pag mag-a-apply na po kayo ng re-registration, yung 1,560 po. Ayun po wala po kayong babayaran. hindi po. Isahan lang po yan. Isahan lang po. Isahan lang po yun. Pag i-register po, isahan lang. Tapos every year, kung isabit nila kayo ng annual report para ma-update po kami ng mga activities na. Tapos every 2 years, election. Every 2 years na sa bagong IRR, wala ng 1 year na term. Every 2 years na. So, sa bagong bylaws, mag-appear na every 2 years na kayo magpapalit. So, may pang-question na. Ano na lang po tayo. Gaya po namin, nag-type na Ganun po. ipapatito mo na po. Kailangan namin yung sinasabi na authority to say. License to sell. Ang gagawin niyo po muna, labo, may approved subdivision, approval na po ba kayo? Para CDP, Development Permit. Punta muna kayo sa LGU, labo, para mapagawa yung wala po itong approval, yung subdivision approval. Meron na po. In-approve po ng LGU, labo. Opo, yun ang isa po yung sa requirement. Ano na po ito? HLGC po ba? HLGC po. CMP po ba ito? CMP? Sabi pa naman Yung CMP ba ito? Yung Community Mortgage Program? po. So ano po? So nag-ano po kayo sa Shopsy? Sabi po. O sige po, baka po. Nag-upload po kasi Pero ano po, may mga ano po kayo, mga documents po kayo na galing sa SIGC or sa na kayo, baka mag-send po. Ano po, ibigay ko po yung office number, ba yun tayo? Tawag po kayo sa amin, mag-inquire po kayo ng requirements do. Baka kasi, Jex, CMP, di ba may exemption sa license. Registration lang. Hindi, akala ko po sa yung association, yung secretary certificate, pwede na. Ang nag-require po sa inyo, si Lester Beats. Sa po kasi, sa NHA, NHA kayo? NHA kayo sila? din po. Sige po, NHA. Ano po na NHA?
Ano po ang sabi ni siya sa inyo? Sige po, sige po. Gusto niyo po, tawag muna kayo sa initiate para matulungan kayo ng initiate. Wala ka mananay kayo. Sige po, makipagpulit muna kayo sa NHA bago kayo kumuha ng registration sa amin. Okay. Kasi hindi po nagre-require ng, ng registration. Pati niyo po. Re-registration ng COA. Kasama po yun. Ang inahin sir, yung sabi mo sir na sa type link. Okay na? Okay naman po. Akala ko may problema kayo sa type link. Nilalaro ko lang. Minsan inaarapan kami Yung license na sir, sino po naghahanap? Si Register Base. O yung po. Kasi nakita kasi na madami na kasi minsan pag pakonti-konti hindi sila nag-ihingi. Napansin siguro nila na malaki pala to kaya hingin kayo ng pero baka ma-exempt naman kayo. Kasi po hindi po namin hawak ng register of deeds. Hindi namin sila hawak. Kung gusto niyo po, magpatulong po muna kayo sa NHA. Kasi yung programa niyo, under NHA pala, yung class. So, pag alam po sa NHA, kung sabihin ng NHA, tungkol po sa amin, baka may exemption din. Baka i-register nyo kayo, tapos nag-issue tayo na ng certificate of acceptance. Sa CAPC, yung NHA project. Alam ko NHA project So, sige po sir, patuloy muna kayo sa NHA. Tapos after po sa NHA, punta po kayo sa amin para ma-register po yung subdivision. Yan ang hinihingi namin register deeds. Ganito tayo sa register deeds, kung saan nag-ihingi. Kaya hindi namin hawak ang policy nila. Kasi nga, siguro po kung lang sila. Nakita niyo yan ng madami. Sige po, maka-exempt po naman kayo sa license, maka-register mo. Pero patulog po kayo sa insurance, sila naman mag-exam. Ito ko lang ganun yun. Oo, i-register mo yung COA para may personality na po yung COA. Kasi, hihingin po yung registration yung may logo na kasi nag-appear ang registration HIGC ka. So, yun ang malakas kasi natin yung registration. Madali lang naman yun. Tapos pag sa office. Yun ang offer. So yun na po, unahin muna yung re-registration para po may personality yung may legal personality yung association nyo para makapag-present sa government offices. After po noon, pag nare-register na kayo, may mag-issue kami ng certificate of registration. Ano po yung pangalan ito? Tapos punta po kayo ng NSA, patulog kayo kung anong gano'n na gawin. Tapos kung kailangan po ng assistance ng office, tawag po doon sa number. Ibigay namin. So yun lang. Kaya pala, kailangan talaga mag-register kayo.
Kasi yung nakapangalan yung, ano, sa association, kaya dapat yung association nyo may personality pa, or may juridical personality para mag-transact sa NHA, sa registered business. Kaya po sa amin. Di ba ano muna po kami ito? Yes po. Madali lang yan. Mag-email lang kami ng, ng proforma. No? Kaunti lang naman sir, kumali lang kasi. Basta ang hingi lang namin, kahit yung contain muna, tapos the following, within 6 months siguro, kung pwede, i-amend nyo yung bylaws nyo. Para maganda na, yung bago na. Yung bago na po. Okay? Okay. Ano pa mga tanong? Ito na, muna, open ko sa akin para... Yung lingkod ganun po yun, yung nayarapan naman ano ngayon eh. Ano po, ang NHA po, ang office nila sa Naga. Sa Naga. Nakapunta na po kami. Sa main office nila. Regional office. Ganun po sa Naga. Ang ano kasi registered bids, hindi ko alam bago sila ng kung anong ginagawa nila. Pero hindi kasi namin hindi namin sakot yun. Ang under ng office namin, Pag-ibig, ShopC, NHA, and National Mortgage Funds Corporation. Yan yung task agency sa Department yung Department of Human Services. Okay? So ano pa? Kayo ano ba? May question pa? Pag na-register kayo, mag-aantay tayo dito, mag-citation tayo. Kung tayo yung mga rights of the association, rights of the members, kung paano po pinapatakbo ang association, kung paano dapat, association dapat magpili kayo ng board of directors ng mga ganito kasi sila po yung nagigagawa ng mga policy. And yung mga executive officers, siya po yung nag-implement. Hindi po sa president ang gumagawa ng policy. Kaya po maganda, bawat gagawin ng officers, laging may board resolution. Halimbawa, mag-iwit po si president at treasurer, dapat lagi may board resolution si board na i-authorize siya na mag-withdraw. Para na-check na. Kasi yung mga session po na, hindi na alam ng board na kung ano yung stats ng pera. Dahil ang ano ko po kasi, yung pagbili ng lupa rito, pera ko po. Tapos yun, Pinasok na lang mo sa hindi ko yung mga panahon kasi yun, parang ngayon talaga may tip na sa yung license to sell at certificate of register. Eh kasi kung maano ko ng license to sell, lupa ko naman ito na license to sell. Kasi nga bilhin sa Hindi ko ba? yung tingin, basta po, ganito po kasi ang rules namin. Once po na ang lupa mo, kahit po maliit yan, pero pinaghati-hati mo po, at ang purpose mo po ay ibenta, kahit murang halaga, selling na po yan. Kailangan ng license to sell. Pero halimbawa, tatlo tayong magkakapatid, may lupa yung magulang natin, pinaghati-hati natin, dahil mahal natin, hindi naman ibenta, accepted po yung license to sell. Kasi hindi naman ibenta. Basta pag ang purpose ng paghati-hati ay ibenta, license to sell yan. I-require yung license to sell. Kaya please siguro noon, hindi yan pinapansin kasi papansin natin, pinapasok sa register of deeds. Nung napansin nila na madami pala, i-require kayo ng license to sell. Pero baka, sabi ko nga, i-check nyo pa rin, baka, hindi ako sigurado, baka ma-accept kayo sa license to sell. At hingi na sa inyo, i-register lang yung subdivision. Tapos, ano pa? Kagaya ng Memorial Park. Diba, ang Memorial Park, pinaghati-hati sa maliit. Ang purpose ibenta. Kami pa rin po yan. Sa amin po yan. Sa Memorial Park, commercial subdivision, farmland subdivision, industrial subdivision. Basta subdivide at ang purpose ibenta. Columbario, condominium. So, kaya kung may lupa po kayo na malaki-laki pa, bago nyo po i-benta, paano nyo yung license para i-benta nyo po sa tamang
Kasi kumuha ka po ng license sa amin, may ano po yun, may equivalent po yun amount ng presyuhan o na tamang presyuhan. Hindi ko ano, kumbaga, kaya siya may selling price. Wala po, so divide into pa. Ang subdivision natin, apat na klase. Residential to, residential subdivision. May meron tayong socialized housing, economic housing, medium cost housing, and open market subdivision. Dahil naman na yan, iba-ibang standards niya. Makita mo yan sa sukat ng kalsada. Pag medyo mahal, open market, ang minimum na kalsada dyan, malalaki. Pag socialized, 6.5. So, makita mo naman pag may mga yan yung mga pag napang yung license ko, bawat isa dyan, nagkakibat na presyo yan, maximum selling price. Pag open market, wala. Wala nga ito, walang limit. Kung bibili ka awit ko. So, ganun po yun. Kaya kung nagpaplano po kayo mag-subdivide ng lupa, hindi po kayo. Yung level ng spam ng presyo, hindi yung ano yung ilan na. Why? Hindi kayo mamulema sa registered deeds, kasi kayo, wala kayong problema sa pagbenta, kasi kaya advantage po. Yun ang problema ng mga Ano po, pag ganito, may project ko eh. Dapat mag-convert na. depende po. Kung ang lupa niyo po ay agricultural, unang-unang gagawin niyo, reclassification. After reclassification, pag na-reclassify niyo siya, pupunta po kayo sa daan para sa conversion. So pag sinabi natin reclassification, LGU po yan. Pag conversion, sa daan. So huwag po tayo balito dyan. Ako po kasi taon na una na Nagpa-reclassify. nakakonvert sa ano, residential. Ang ginagawa po ngayon, yung agricultural mo gusto mong gawing subdivision o residential, una, pupunta mo ng LGU. Papaka-reclassify mo na siya from agricultural to residential. Pag na-approve na yung reclassification, pupunta po kayo ng DAH para sa conversion. Sir, what is po yung isang lote? Agriculture siya, pero may mga bahay-bahay na naman. Hanggang po na reclassify, agricultural pa rin. Kaya dapat, sabi ko kanina, makikita mo yan, yung lupa mo doon sa kanilang CLUP, bakit kanina, yung land use plan, doon mo makikita kung ang classification ng lupa mo, agricultural, residential, commercial, kung ano man na yung institutional, sa CLUP nyo po makikita. Kung nakalagay doon is agricultural pa rin, kailangan po ng reclassification. Kung residential naman, gagawin yung commercial kasi pumunta na yung lugar dito, may mga commercial na kailangan nyo mag-apply ng rezoning. Okay, so malinaw na. Nag-lecture na ako ng dating. At least may idea na kayo yung classification at rezoning conversion. Ano pa? Ganun pa? Di ba, gaya po, minsan na-request ako sa, sa taas. Sa? Minsan na-request ako for development sa dito. Ako, sa GU ko? Na-request ako, halimbawa sa Senate, sa Wala akong problema. Basta, grade okay naman po yun. Pero po alam niyo ba na ang yung kalsada, kaya po nung kasaling yan, saan po namin yung yung title po, kayo nakapangalan sa ngayon. Ha? Yung title, Sa amin po. yun po yung habang buhay po, ikaw magbabayad niyan. Ang mga kalsada po, sa subdivision, i-donate po yan sa LGU. Ay, pinipinig ko. Para pagdating po ng panahon, kaya lang sabi nga, nire-require ka ng
license at registration para magkaroon po ng ano. Ako sa kapitan sa bibigyan dito. For example, ako, owner ako ng isang lupa, pero siya is parang owner lang sa akin kasi dati parang tenant lang ako. May owner lang siya sa akin. Then ano yung parang magiging process niya pag magkana ko parang sasabi ko, before to my subdivision, yung magiging process. Saan po ang lote nakalagay? Labo? Dito, Kita ka muna ng LGU. Mag-apply ka muna ng subdivision approval. Ang subdivision approval, ina-apply yan sa Sangguniang Bayan. Approval po yan yung kaya nakita mo sir, through ordinance. Approving parang the subdivision plan approval. Tapos kasama na po doon yung mga plano approval po. After po kuha ka noon, yung iba yung plano, yun ang magiging basis para nagpunta ka ng land management LMS. Yun ang technical description. Pero bago ka magbenta, punta ka sa management. Para sa certificate of registration, para ma-register ko sa subdivision, yung pangalan sa subdivision. At bago ka magbenta, kailangan ng license. Ganun. need pa ba siya sir na ano or parang kailangan pa ba na lipat parang ano sinasabi ng iba parang kailangan ko muna na hindi ako pwede directly ako yung tao na magbenta kang lot yung lupa. Kailangan ko siya parang i-benta parang as a whole para mailipat siya kasi hindi siya pwede i-benta ko kasi nga parang ako yung tenant parang great na ano hindi siya pwede i-benta na sa akin yung pangalan. Ano po yung nakalagay dun sa sa'yo po ganun yung parang Yung ano lang pinag-iba. Kasi nakabili kami dun sa ano na yun. Kasi di namin malaman as paano namin yung pagka-titlean siya. Kasi ano niya yung hindi pa siya. May title siya. Pero ano kasi, mati-title pa siya. kung ano ma'am, yung ganyan po, maganda kayo sa register books po. Pero kung subdivision na yan, ganyan na yan sa siguro ano po, hintayin na lang namin yung application. Dahil na po yan. Gawin namin kayo. Ano po? Ano, wala na po. Ay, sir, may tatanong lang po ako. Kasi may babayad ako ng tax. Pero nasa bago yung farm namin. May farm po kasi kayo sa bago. So, hindi ko alam kung saan ako magbabayad. Sa daet ba or ba? Kung ano nasasakupan mo. Ay, nasasakup po yung real property tax? Opo. Kung sino po Nasa nakakasakop? bakit po. Kung sino po nakakasakop? Nabili ko po. Nabili ko po yung Doon ako magbabayad sa LGU din. Sino po? LGU po ng bago. Ano pong document? Assessor po. Ang babayaran niyo po yung real property tax lang? Opo. Sa LGU po, tanong ka lang. Ano po yung pwede kong dalahin na document pagpunta ko doon? Eting po na nagpapagilip na kayo po. Bidupsi, ano po? Added of sale or ano po yung Kung may title na po, title. Tax day. ano Tax po? deck, tax deck po. Thank you po. Kasi ano po, si LGU po kung saan ka nakakasakop, sa kanilang ano yan eh. Income nila yan eh. Tinasaan yung site, hindi naman ano po. Parang kami din labo-labo. Alam. So, okay na po. Kung wala na po, babalik ko po kami ng diet doon kayo ma-upload na yung gabi. Kasi medyo malayo. Sige po. Sabi ng